I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Welcome to our Pastors and Leaders Mentoring. This is Pastor Johnny Sato Calios from Fuji City, Japan. This day, I would like to discuss with you about consolidation. Natapos na po natin yung PX3 at pagkatapos ang ending ng 30 days of prayer is to invite them in the church, and we call it Harvest Celebration. Then immediately after the Harvest Celebration service ay mag-uumpisa na po yung tinatawag na consolidation. Dati ang tawag ko nito ay follow-up. Yun, pagkatapos ng service, immediately. At dito sa consolidation ay mahalaga po tayong pag-aaralan. Dalawang bagay. Ang una po, as a consolidator, okay, as a leader, anong gagawin. At yung pangalawang yugto po ay doon sa mga baguhan kung ano po ang ating gagawin. How to consolidate effectively. Kung titingnan po natin sa ating vision strategy ngayon, may tinatawag po na prayer of three. Mahalaga po yung prayer of three. Ito po yung ating manual sa prayer of three na ating pong ginamit. At pagkatapos po ang ending nito, after 30 days, yung harvest celebration natin. Pag sila po ay umattend, okay, ng harvest celebration, ang susunod po ay yung consolidation process. At yung consolidation process ay ito naman po yung ginagamit natin na manual para sila po ay ma-process natin at mas consolidate ng maigi. At pagkatapos na sila ay ma-consolidate ng maigi ay umpisa yung discipleship process, at ito po i-enroll natin sila sa tinatawag na Life Plus. So, lahat po ng detalyado ay nandito na rin. At dito na rin sa kalagitnaan ng ika-5th week, yung tinatawag po natin na Life Encounter. At pag nakatapos po sila sa Life Plus, ay i-enroll po natin sila dito sa tinatawag na School of Leaders. At ito po ay tatlo po, okay, na yugto is OL1, is OL2, at saka po is OL3. So, yan po yung mga training natin na gagawin. Okay, i-define muna natin kung ano yung consolidation. Pag sinabi pong consolidation, ang ibig ko pong sabihin ay the care and attention given to a new believer until the character of Christ is seen in him or in her life. So, ibig sabihin, dalawa po yung salitang dyan na mahalaga, care and attention. At ibigay natin yan sa new believer. Yung pinakagitna po niyan, ang tawag ay solid. Ibig sabihin, solid na care and attention, ibigay natin sa bagong tumanggap kay Jesus as Lord and Savior hanggang sila po ay lumago at maging kawangis po ni Kristo. Okay? So, mayroon pong step by step na nais kong ibahagi sa inyo na magandang gawin natin as a consolidator, as a leader, as a group leader, or as church member who have invited, who have brought your family and friends. Number one, master the materials of Sunil. Okay? Pag sinabi pong Sunil, ito po yun. Okay? Starting up your new life with Jesus. Yan. So, i-master po natin ito. Pag sinabing i-master po natin ito, ay mayroon pong 10 proseso na nandyan. O kaya may 10 lesson din na pwede nating ituro. At yung 10 lesson na yan, makikita po ninyo, habang pinapakita ko, yung pong contents ng book na ito, ay mayroon pong tinatawag na journey o process. Ang tawag natin yan, spiritual journey. Yan. Yung spiritual life nila na kailangan mag-move on sila from lesson 1 about salvation, lesson 2 about repentance, lesson 3 about lordship, lesson 4 about forgiveness, lesson 5 about lifestyle, lesson 5 about devotional life, then lesson 6 about life of prayer, lesson 7 is about witnessing, lesson 9 is about life of obedience, and lesson 10 is about life in the church of belongingness in the family.
okay, which is the church. So, yung 10 lesson po na yan, ay hindi lang lesson yan, kundi proseso. Ibig sabihin, i-process po natin yung new believers dyan sa 10 na yan na lesson. So, ibig sabihin, ay tatakbo po yan ng mga 5 weeks, okay, na kung saan tulungan po natin yung baguhan para sila ay mapangalagaan natin at huwag silang ma-abort. Now, so bilang consolidator ay kailangan kabisado natin yan, mamaster natin yan. Mamaster natin yung lesson at mamaster natin yung process, yung proseso para ipadaan natin yung baguhan sa 10 steps na yan na kailangan ay maitayo natin sila, ma-pound or ma-establish natin sila at nang sa ganon ay maging matibay sila na Christian, mga kapatid. Okay. Ang pangalawang proseso is focus on building relationship yon. Hindi lang masterin natin yung process, mag-build din tayo ng relationship sa kanila. Kasi alalahanin natin, baguhan pa yan. So mahalaga po yung relationship. Makikita natin sa bata, minsan, kilala na nila yung nanay nila. Bakit kilala nila yung nanay? Kahit bata pa sila. Kasi mayroon nang na-establish na relationship habang sa sinapupunan pa sila. 9 months sila magkasama. So, ibig sabihin, ay nagkakakilala, nagkakaalaman sila. Pati yung boses later on, nakikilala ng bata. Kahit yung balat, nakikilala. Bakit? Alam niya kung stranger o hindi. Bakit? Mayroon kasing relationship. So, ganun din po, pagbaguhan sila, kailangan po sa church, hindi lang isama natin pangkalahatan, kailangan po ay mayroon pong relationship na nabuo po sa kanila at mahalaga yan, mga kapatid. Okay. Now, building and repairing relationship are long-term investment. Yan. You cannot build a relationship on promises, but you build it with love, determination, and trust. Hindi yan overnight, so it takes time. Pero habang kayo nagpapatuloy, nagkakalinga, solid care and attention, then nabibuild po yung relationship. Show them your sincerest purpose and reason why you are doing the consolidation or follow-up upon them. Number 3, in doing consolidation, be confident and humble at the same time. Ibig sabihin yan, confident ka na alam mong gagawin. Pero humble ka. Bakit? Kasi alam mo na without God, hindi mo kaya. Alam mo na minsan may limitation ka rin. Alam mo minsan sa pinag-aralan kulang ka o hindi kasi ko nakapag-Bible school o kaya minsan hindi mo kabisado ang Bible. Pero diyan tutulong ang Holy Spirit sa iyo. He will guide you into all truth and He can anoint you. Sabi nga ng isang nabasa kong poster, ito ang pagkasabi, humble enough to prepare but confident enough to perform. Ang ganda, no? Okay. Humble enough to prepare, but confident enough to perform. So, be strong but not rude. Be kind but not weak. Be bold but not bully. Be humble but not shy. Be confident but not arrogant. Yun, confident ka pero hindi mayabang. Humble ka pero hindi mahihiyain. Yan ang kailangan natin while we are doing the consolidation, mga kapatid. Okay. Number 4 is avoid doing the consolidation to the following Sunday in the church. Ano pong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, makikita mo po, may graphics akong pinapakita sa inyo na yung lesson number 1 o process number 1 gawin natin sa first Sunday nung sila ay dumalo. Ang process number 2 o lesson number 2 ay gawin natin sa bahay nila within that week. Ang lesson number 3 ay gagawin natin sa church muli the following Sunday. At ang lesson number 4 gagawin natin sa bahay nila, okay, the following week. Lesson number 5 gawin natin sa church uli the third Sunday. Then lesson number 6 gawin natin sa bahay nila the third week. Then patapos lesson number 7 gawin natin sa church uli the fourth Sunday na sila pa bumalik. Ang lesson number 8 gagawin natin sa bahay muli nila. Ang lesson number 9 sa church uli the fifth Sunday na sila bumalik. Ang lesson number 10 ay tuturo natin at ipoproseso natin sa bahay nila. Ibig sabihin natapos nila yung tinatawag po na step up your new life with Jesus. Amen. So maganda po yan, or starting up
up your new life with Jesus. So, yung 10 lessons o 10 proseso ay napakahalaga mga kapatid. So, hindi natin aantayin ang linggo. Hindi naman pagpapanganak ng bata, antayin mo na next week bago padidihin mo. Kailangan may sa church at mayroon din sa bahay at the same time. Okay, number 5, complete all the consolidation forms and submit it to your leader for the purpose of effective monitoring. Yan. Actually, dyan sa ating video, meron pong form na akong pinapakita. Pero at the same time, kung kayo po ay gumagamit itong starting up your new life in Christ, kung familiar kayo nito, sa likod nito ay meron ding tinatawag na consolidation form. Yan. So, pila pa natin yung kanilang pangalan. Pagkatapos yung Sunday, ilang Sunday, 1st, 2nd, 3rd, 4th Sunday na sila umattend. Tapos yung cell group. Okay, sa first week, 2nd week, 3rd week, 4th week, umattend sila ng cell group. Tapos, anong lesson na yung nakuha nila? Lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Checkan po natin. At isubmit natin sa Consolidation Director para lahat po ng baguhan, walang naiwan, walang napabayaan, walang nagutuman, walang ma-abort. Iwasan po natin yung tinatawag na spiritual abortion na pagkatapos sila tumanggap kay Jesus, pabayaan natin o pagutuman natin o i-malnourished natin o pagkatapos natin ipag-pray at in-invite natin sa church, pagkatapos tuwang-tuwa tayo, nakaligtaan natin na kailangan pala yung spiritual feeding sa kanila, okay, day by day, week by week, kailangan nila para lumago po sila. Number 6, be a team player consolidator. Yan. So, mahalaga po yan na ikaw po ay team player. Alalahanin mo, okay, huwag kang magsarili. Alalahanin mo, bahagi ka ng church. Alalahanin mo, bahagi ka ng cell. Okay? So, you are doing it as a part of the whole. Sa madaling salita, be a team player. Okay? Dito po sa poster, pinapakita ko sa inyo, ito pagkasabi, if you want to work consistently, you have to be a team player. Because true champions are team players. Yan. So, kung gusto mo talaga mag-work at mas maigi at maging successful, kailangan team player. You work with your pastor, you work with your primary leader, you work with your cell leaders, and you work with the new believers na dinadala mo. Okay? So, kailangan po mag-work with ka at hindi kailangan na pang independent yung mindset mo at saka yung thinking mo at saka yung spirit mo. Okay? So, individual commitment to a group effort, that is what makes a team work. A company work, a society work, a civilization work because of a team. And we need to be a team player. Yan. If you are not a team player, you are not a good player. Sabi po yan po ni Yinka, okay, Adiniran. So, yan po ang pagkasabi. So, totoo nga naman kasi kung hindi ka team player, you are not a good player. Kung sa basketball yan, pag ikaw lang nagdadala ng bola, hindi po pinapasa, hindi ka team player, ang tawag sa iyo buhaya. So, hindi ka magsasucceed. Ganon din pag sa softball, kailangan ay may team player ka. Pag kayo po ay nagbabalibol, kailangan team player ka. Pag ikaw sundalo, kailangan team player ka. So, madaling salita, itong harvest celebration natin at consolidation ay team effort ito ng buong church. So, huwag kang magsarili, huwag mong ihiwalay. Kailangan you work with the whole church. Okay, sa leadership po ni Pastor. Number 7, engage yourself more in prayer. Mahalaga po yan. Bakit? When we pray, okay, God works. When we work, we work. But when we pray, God works. Mahalaga po yan. Okay, sabi nga, I think si James nagsabi, si James siya, that the prayer of a righteous man is powerful and effective. So, mahalaga po yan. So, ayusin po natin yung ating puso, ayusin natin yung spirit. Then, when we pray, it becomes powerful and it's effective. Okay? Believe that God rewards those who diligently seek Him and pray and ask His help. Sabi nga ni Jesus, apart from me, you can do nothing. But sabi nga nun, remain in me and let my words remain in you, then you can ask anything and it shall be done unto you. So, kung kayo po nakakita ng film na War Room, makikita mo dyan yung how powerful the prayer is in a war room. Yung babae dyan na may edad na tinutuan na yung younger na mag-asawa na may problema, na lahat ng battle niya doon sa prayer room niya, nilalaban. At habang pagkinapaglalabanan niya doon,
doon, makita natin paglabas niya, nagiging matagumpay siya. Ganun din po, yung bagong believers na yan, maraming away yan, maraming laban yan, maraming battles yan, maraming challenges yan, maraming obstruction yan, maraming obstacle yan, marami ding alibay yan, marami ding demonyong nakaharang yan. Hindi mo lahat yan magagawa sa lakas mo at wisdom mo, mga kapatid, but through prayers, God will give us the victory. Amen. So, just engage yourself more in prayer. Kasi, nung ikaw nga, walang bunga, nagpipray ka, ngayon pa may bunga ka, dublihin mo yung prayer mo, idubli mo yung prayer mo. Dati may kailangan ka, nagpa-fasting and prayer ka, pero ngayon na ikaw ay may bunga, abay, dublihin mo yung fasting and prayer mo. Hallelujah. Amen. Number 8, you must understand the connection of consolidation to the overall purpose of the vision. Bakit? Kasi hindi lang po mo na-invite mo pa ang tapos na o dahil na-visit mo tapos na. We have to understand yung connection ng consolidation sa lahat. Ba't kinoconsolidate mo siya? Kasi may tinatawag na journey. Kasi may tinatawag tayong vision na gusto nating direction na kanya pong pupuntahan. Tingnan natin yung significant, okay, milestone, okay. Yan, 12 milestone, maganda po na tingnan natin para makita natin yung 12 point of progress para bawat isa tingnan natin na step by step lang yan. So, ibig sabihin, kailangan dalhin mo siya doon sa susunod na baitang para nagli-level up siya. Yung una po ay yung pray, yung po ang PX of pray natin. Tapos yung 2, yung target po natin. Kaya naglilista po tayo. Yung 3, nagkukunik po tayo sa kanila. Okay? We help them, we bless them, we serve them, we show kindness to them. Yung 4, we invite them para sila po ay makadalo sa church, sa gawain natin. At kung nakadalo sila to sell or harvest celebration, anong gagawin natin? Ayun, papasok na natin yung sunyil at yun yung tinatawag na consolidation process. Start up your new life in Christ. Yan po yung 10 na proseso na tinatawag ko kanina. Pagkatapos, i-connect natin sila sa cell group. Yun po ang maging gospel community nila. At pagkatapos na sila po ay ma-process at ma-join sa cell group, ang gagawin po natin, i-enroll naman natin sila doon sa live class. Yun po ang maging personal, intentional discipleship training at saka process po natin. Tapos, number 8, dalhin po natin sila sa tinatawag na life encounter where they can receive the freedom, the fire, and also the focus, okay, sa kanilang buhay. Di number 9, dalhin natin sila sa SOL1, SOL2. Ito po yung Awakening Leadership Potential din. At para maka-open na rin sila ng tinatawag na cell group. Then pagkatapos ay SOL3, ito po yung completing their 12 leaders. At tapos is sent out sila, okay, as a cell leaders. Ito po yung tinatawag na building your 144 leaders. At tapos, this is the key for the multiplication of our church people. Yan. So, mahalaga po yan, yung tinatawag na process. At of course, ulitin natin yung process, non-stop process. Yan po ang 12 steps. So, tingnan mo yung ginagawa mong consolidation is just a part of the whole. Yan. Then, number 9, you must understand the value of a single soul. Bakit kailangan i-consolidate natin? Mga kapatid, isang kaluluwa napakahalaga. Ang isang kaluluwa na yan napatay si Jesus sa cross para sa kanila. Binayaran yan ng dugo mismo ni Jesus. Mahalaga yan. Para sa Diyos, napakahalaga. Sabi nga ni Jesus, what a man profit if he gain the whole world yet loses his own soul. So one soul is more than worth the value of the whole world. So, yung isang kaluluwa ay napakahalaga. So, sana po maunawaan natin yun. Yung value ng isang kaluluwa. Huwag nating baliwalain. Huwag nating pabayaan. Sila po ay dinala ng Diyos sa church na invite na po natin. Bawat isa sa kanila ay mahalaga sa Diyos. So, kailangan po alagaan natin, bantayan natin, at kailangan po na lagyan natin ng effort, gastos kung kinakailangan para po sila ay makapagpatuloy kay Lord, lumago, tumibay, at sila po maging responsible, maging productive, at maging fruitful, successful na mananampalataya. Hallelujah. Then number 10, you must understand the value of consolidation in the eyes of Jesus. Para po sa paningin ng Diyos, sa mata ng Diyos ay napakahalaga po yan. If only we could see the value of one soul like God does,
hindi natin tatantanan yung isang kaluluwang yan. We will give everything we could, our time, our ability, our prayers, okay, our effort, at kailangan po with our whole heart, i-position natin lahat, protected sila, see to it, na ibig sabihin ay guarded sila, at sila has been given enough solid care and attention para sila ay lumago at mamunga po kay Kristo. Amen. So yan po ang tinatawag na solid consolidation. At yung consolidation na yan ay mahalaga po. Now, kung titingnan po, may graphics po ako sa inyo. Nung hindi po siya na born again, yan po kanyang buhay. Patay po siya, pero dahil umilala kay Kristo, siya ay nabuhay at siya ay na born again. Pero alalahanin natin, bagong panganak yan. Alagaan natin para sila po ay maging lumaki na baby. At habang lumalaki, dyan po yung sunyel na pakainin natin, i-process natin. Pagkatapos, pag maging medyo lumaki na siya, i-enroll natin sa life class yan. Pagkatapos ang encounter, nandyan sila. At tapos, i-enroll natin sa School of Leaders para ano? Para manganak, para hindi tayo maging baog, para magkaroon tayo ng bunga. At kung karoon tayo ng bunga, abay, maging mentors tayo, maging spiritual parents tayo. At nang sa ganon, yung bunga ng bunga natin ay alam natin kung anong gagawin para mapangalagaan. At nang sa ganon, wala pong tinatawag na orphan sa church, kundi lahat po ay well taken care at lahat po ay well feed sa church at lahat po are given care and attention. In that way, they become solid Christian. They will never be a problem. They will be an asset to our church. I pray to God, gamitin po tayo ni Lord ng mga pastor, mga leaders, magawa natin yung tungkulin. Hindi lang po mag-preach, mag-teach, mag-lead, at mag-occupy ng posisyon, kundi yung mga baguhan ay huwag nating pabayaan. Kaya ito yung reinstatement ni Lord, okay, kay Peter, okay. Pagkatapos dininied niya si Jesus 3 times, sabi niya, Peter, do you really love me? If you love me, take care of my sheep. Feed my lambs. Take care of my sheep. So makikita natin yung alagaan mo, pakainin mo, okay? 3 times niyang tinanong. Kasi gusto ni Jesus, lahat ng kanyang mga anak na dinala dyan sa church natin ay huwag silang magutuman, huwag maging malnourished, huwag maging sakitin, huwag maging crippled Christian, kundi hindi sila disabled, kundi sila mga able, okay, anointed, fruitful, at successful na Christian. Amen. That's my prayer for you. Amen. Let's pray. Father God, thank you. Bless all the pastors and all the leaders that will be effective consolidator, Lord, sa mga baguhan na pinapadala mo sa amin. Thank you, Lord, sa harvest na binibigay mo. Pero tulungan mo kami na walang masayang, walang maabot, walang mamatay, kundi lahat ay aming maalagaan, mapakain, na sila lumago at maging productive na Christian. In Jesus' name. Amen. Oh, I will sing of the goodness of God.